Hello, magandang umaga mga friendship. Ito na naman po tayo sa ating mga konting pag-aaral. Tatalakayin po natin ngayon kung ang impyerno ba ay totoo o hindi. Ayan po yan. Sa panahon po natin ngayon, halos lahat na lang ng turo ng Bible, mga nagtuturo, ay merong turong impyerno. Yan. Impyerno po, ito po daw po yung naglalagablab na langis, dagat-dagatang apoy na tinutukoy nila sa Apokalipsis na binabanggit. Kaya marami naman teksto sa mga bagong tipan na nagsasabi at makakabasa talaga ng impyerno, mapapa-impyerno ka. Ayan po yan. Napakaraming mga mabasa na bawat teksto ng Bible dito ay puro impyerno. Ayan. Kaya nga mga tao ngayon, natatakot o nagiging panakot itong impyerno. Ayan. Ngayon, tuklasin po natin kung anong uri ang impyerno. Kung ito ba literal o symbolical na sinasabi ng mga nagtuturo ngayon ng Bible. Suriin natin mabuti kung ano po talaga to. To see is to believe. Gamit po tayo ng Bible para po malaman natin kung totoo o hindi. Aminin ko po lahat po ng reliyon ngayon, lahat po ng reliyon ngayon ay nagtuturo ng impyerno. Ayan. Kasi talaga namang kababasahan mo ang banal na kasulatan ng puro impyerno, dagat-dagatang apoy, kumukulong asupre. Ayan. Ngayon, ito po, hindi natin pahabain. Mga 4 na teksto lang po ang magpapatunay kung totoo ba ang impyerno. Ayan. Ito po kasi itong Bible. Kababasahan natin ang mga ganyang pananalita. Ito po kasi itong Bible, sinulat po ito, gaya ng mga tinalaki ko sa inyo na 1,000 taon na. Yan. Ngayon, ito pong Bible sa Apokalipsis po ulit tayo gagamit. Kasi po, ito po yung huling para po ng buhay ng Bible. Tapos na po tayo sa mga Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga ebanghelyo ni Jesus. Ito po yung napapanahon na pag-usapan. Ito po yung mga symbolical na words, meaning, nahanapan natin ng talagang tamang pangunawa. Ayan po yan. Dito po sa pagtukoy ni Juan, siya po yung huling apostol na nabuhay at namatay. Bago lumipas, namatay na yung mga kasama niya ang apostol. Siya naman po ngayon ang huli at pinakita sa kanya natin Panginoong Hesus ang kaganapan sa hinaharap. Ayan, tutukan po natin, intindihin niyo mabuti para po maunawa natin kung anong meaning talaga ng impyerno. Ang dagat-dagatang apoy na laging nakababasahan at tinuturo. Ayan, ito po. Dito po sa Apokalipsis 12:12, dito po sa Apokalipsis 12, 12, ay kababasahan po ng ganito, mga fellowship. At magalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan, sapagkat sa aba ng lupa at ang dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba. Sabi po, bumaba, sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na konting panahon na lang meron siya. Ayan, dito po sa 12, tinutukoy po si Satanas na malaki ang galit sa atin dahil nabibilang na araw niya konting panahon na lang meron siya. Kung siya ang tatanungin natin, mismo, sinasabi po ng Bible, alam niya to Siya pong nagsasaad dito na nauulat na may malaking galit sa atin. Ayan. Sa mangyayari pong kawakasan ng lupa, ito po ang magaganap. Ito po yung napipinto. Dito po sa Apokalipsis pa rin, hindi po tayo lalayo sa
Sa 20 po ang magaganap, ano? At pinapangaral ko sa inyo yung mga ang katapusan at kawakasan ng lupa. Ito po yung unti-unting nagsusuod-suod po doon na mga kategorya ng mga pananalita na nagduduklong-duklong po ito eh. Yan. Sa 20 po, ah, uno po hanggang 3. Ito po. Ito po ang mangyayari sa inaharap po, tandaan nyo, no? At nakita ko ang isang anghel na may nananawag mula sa langit. Anghel po nananawag sa langit. Na may dalang susi ng kalaliman at isang malaking panikala sa kanyang kamay. Ayan po yan, no? Tingnan nyo. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos po ng 1,000 taon. Sa inyo po, no? Si Satanas po ay ginapos po ng 1,000 taon. Ayan. Susunggapan po siya. Yung panikala po, yun ay kadena. Ayan. At siya ibinilid sa kalaliman. At sinarahan. At tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag magdaya pa sa mga bansa. Ayan. Kinulong po siya, no? Hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan siya ipakawalan. Pagkatapos ito ay kailangan siya pakawalan ng konting panahon. Ayan, ito po. Dito po, makikita nito, mga friendship, sister and brother, ikukulong po siya ng 1,000 taon. Kasi po, pagka po siya nakakulong, iiral po ang bagong langit at bagong lupa na tinutukoy ko sa inyo. Natatahan ng katwiran, bagong langit, bagong lupa. Sa loob po ng 1,000 taon, nakakulong po siya. At kung itong kawakasan ng lupa, pagtunog po ng pakakak, ay muling babangon ng mga patay at sila ay muling mabubuhay. Bibigyan sila ng pagkakataon ng Ama na mabuhay muli. Dahil tinutukoy naman po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, absuelto na po sila sa kasalanan. Dito po, bubuhayin silang muli in the resurrection of the body na sinasabi na pagkabuhay na muli, sila po ay ilalagay po sa paraisong lupa. Kasi po itong lupa ay ibabalik po ng Diyos sa kanyang pangako at sa dating sitwasyon na dahil wala na po ni Eva at Adan, ibabalik po ito ng Diyos. Ayan. Sila po, at ito naman po mga nalabi tayo, kung makakaligtas man, makakapiling po natin sila eh. Ayan. Kasi po, kaya sila, yung paghatol po ng Diyos, doon po, wala po ang Diablo sa loob ng 1,000 taon. Mabubuhay po ang tao na mapayapa na wala ang Diablo, babalik ang paraisong lupa. Ayan. Kaya po doon wala na pong masama, lahat wala. Ayan. Aakayin po ang mga tao, buhay na nabuhay at yung mga dating buhay na nakatawid sa tungo sa kasakdalan, magiging sakdal uli sila. Pero po ito ay pansamantala lamang po ito, itong pagkatawid sa kanila. After 1,000 years na millennial at 1,000 taon po, at binabanggit nga po dito po sa sa huling ng 3, sinasabi po dito. Ayan. At kung maganap, 7 po ito, no? At kung maganap lang 1,000 taon, sa Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan. Lalabas upang dumaya sa mga bansa ng 4 na sulok ng lupa. Yan po. Sagog at Magog upang tipunin sila sa pagbabaka. Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ayan, isipin po niyo. Kapag po si Satanas ay pinakawalan na sa loob ng 1,000 taon, dadaya na naman po sa mga tao. Babalik na naman po ang sitwasyon, panahon ng magulo, na ang mga demonyo nandito na naman sa lupa. Ayan. Ito po, pagka po kayo rito ay naitalikod ni Satanas. Ayan.
bumalik po kayo sa dating gawain at hindi kayo lang hawakang mabuti sa pangako ng Diyos sa sa bagong lupa, bagong langit na tinutukoy na to. Kaya marami po ang talagang maitatalikod pa. Alam niyo ba ang bilang? Ayan. Upang tipunin sila sa pagbabaka. Pagkakaroon ng pagbabaka po ang mga masama at mabuti. Nabilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So napakarami po ang maitatalikod pa ni Satanas. Ayan. Napakarami po ang maitatalikod niya. Ayan. Ngayon po, pagkatalikod po ni Satanas, o naitalikod na po yan, hindi na po pag-aaksayahan ng Diyos. Sandali lang naman po ito eh. Yung matatalikod, sindami ng buhangin sa dagat, pero kukunti lang po siguro ang maliligtas. Yun po yung paghatol. Hindi po ang Diyos masama para ikaw ay pag namatay, buhayin kang muli, pahirapan ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Ayan, bayad na po sila sa kasalanan eh. Hindi na po sila pahihirapan doon. Ito na po ang mangyayari. Mali po yung mga turo na kapag namatay ka, anong sama mo ay napapa-impyerno ka. Dito po tinutukoy po rito. Yung binuhay muli sa pagkabuhay muli. Hindi po lahat ito bibigyan pagkakataong mabuhay sa loob ng 1,000 taon. Kasi may makasalanan po talaga mortal sin na hindi na pag-aaksyahan pa ng Diyos na mabuhay muli sa paraisong lupa sa loob ng 1,000 taon. Yun po yung mga heinous crime na ginawa nila. Yan. Kagaya po ng sample sila Adan at Eva. Yan po si Judas. Yan. Sila po ay walang hanggang pagkalipol. Tinutukoy po doon ang Gehenna. Walang hanggang pagkalipol. Hindi na po sila pag-aaksyahan tumuntong pa rito sa lupain na to na pinangako ng Diyos. Yan. Ang naitabid lang po rito, yung mga bayad na kasalanan naman talaga na hindi naman talaga karumal-dumal. Hindi naman talaga sumalansang sa Diyos. Yan. Kaya po yung mga nilipol ng Diyos sa Sodoma, anyway, hindi na po yun mangyayari. Hindi na po sila bubuhayin. Kasi nung panahon po yun final judgment na po binigay ron eh. Pero sa mga tao po ngayon, ay mga nakaraan at yung mga talagang hindi nagsisi at talaga yung mga heinous crime na ginawa, yung sila po ay sinasabi doon sa na Gehenna, walang hanggang pagkalipol. Totally hindi naman sila mapahirapan eh. Totally parang nabura na sila, na-erase na sila. Hindi na sila nasa alaala ng Diyos. Ayan. Ito pong mga makakatawid na patay ng mabuhay. Ito po yung mga namatay ng wala sa panahon, namatay sa gutom, nawala ng katarungan. Bibigyan po sila ng chance mabuhay sa loob ng 1,000 taon sa paraisong lupa. So, hindi po tayo dapat magpangkampante. Si Satanas po ay tuso. Hindi po siya papayag na wala siyang madadamay. Kaya nga pagkawala niya, ang may tataligod na sa tao ay isang kasindami ng buhangin sa dagat. Gaano ba karami ang buhangin sa dagat? Hindi po natin mabibilang yan. Butil-butil po yan, di po ba? Ayan. So dito po, asan po dito yung sinasabing impyerno? Ang linaw ng aral. Ngayon, ang tatanong nyo sa akin, ano naman ang gagawin kay Satanas? Maghahari pa siya sa impyerno? Dahil siya pinakawalan. Hindi po mangyayari yun. At tunayan, binabanggit po rito ng Roma. Tingnan nyo po Tingnan nyo po. Sa Roma. Ito po Dito po sa Roma. Hanapin ko lang Yan. Dito po sa Roma. Tandaan po nyo itong teksto na to. Para hindi po kayo napaka-importante po nito. No? Yan. Roma 16:20 po. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ayan, ulitin ko po At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng ating mga paa.
So, paano po siya maghahari sa impyerno? Ang ibig po sabihin dudurugin, hindi na po siya iiral. Mawawala na lang po siyang parang bula. So, paano po ang sasabihin namin impyerno? Ang lilaw-lilaw po ng aral. Uhulihin po sa loob ng 1,000 taon, ikukulong, makakaroon ng mapayapa ang buhay ang tao, wala siya. Muling papakawalan o pandumaya, italikod. Kasi ang dami ng buhang sa dagat na ito hindi naiiral sa mga taong to. Ay hindi na pahihirapan ito kasi mawawala na rin sila eh. Mawawala sila sa eksena. Hindi po ganun kasama ang Diyos na patay ka, masama ka, bubuhayin ka, lalakit sa impyerno. Wala pong ganung logic. Ismin patay ka na. Pero kasi po, ang magpapatibay po dito sa tinutukoy nila na to, ito po kasi yan eh. Ayan, tingnan. Ito po katibayan kasi nila eh. Ito po. Sa ano. Ito po, ang ididikta nila, ang patunay nilang ebidensya na merong impyerno, ito po. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa gadnagatang apoy at asupre na kinaroroonan din ng mga hayop at ng bulang propeta at sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. Ayan. Tingnan nyo Ang diablo na dumadaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito pa yung tinasabi ng impyerno. At asupre na kinaroroon din ng mga hayop at ng bulang propeta at sila'y pahirapan araw-gabi magpakailanman. Ayan. Ito po talagang text itong sinutukoy nila nito eh. Napapatibay sa kanila yung impyerno eh. Ayan. Kung babanggitin niyo po, papansin sa 14 po, 20:14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid din sa gadnagatang apoy. Ito ay ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay dagat-dagatang apoy. Ayan. So, tumutukoy po rito, ang kamatayan, yun po yung tinataglay ng tao. Ang Hades po ay libingan. Hindi po ito tao. Wala po ito mga pakiramdam. Paano pahihirapan sa impyerno ng dagat-dagatang apoy? Yung nicho, pahihirapan natin kung may impyerno man. At yung kamatayan na tinataglay ng tao, pahihirapan mo. Hindi po ba magkapareho yung pagbasa 10 at 14? Yung mga dumaya, bulang propeta, si Satanas, sa dagatang apoy, na asupre. Ito rin ang kamatayan at ang Hades, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Paano mangyayari nga ang nicho at ang kamatayan? Pahihirapan mo araw-gabi. Wala namang pakiramdam yun. Ayan. Kasi po, sa Grego, ang tinutukoy pong dagat-dagatang apoy, ikalawang kamatayan. Ayan. Ito pong ikalawang kamatayan, tumutukoy po doon sa tinalakay natin kanina na kapag ikaw ay binuhay ng Diyos sa loob ng 1,000 taon at naitalikod ka ni Satanas, pupuksain na kayo, kasama na si Satanas. Dudurugin na kayo sama-sama na mawawala kayo sa eksena. Ayan, yun po yung ikalawang kamatayan at tinutukoy dito. Ayan, hindi po ang impyerno. Ang dagat-dagatang apoy, sumasagisag po sa ikalawang kamatayan. Hindi po ito naglalagabnab na asupre o apoy. Ito kasi po ay symbolical. Kung uunawain nyo, hindi po literal na pahihirapan araw-gabi. Ayan. Ayan po siya, Ayan. Tapos, ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagatang apoy. Ito po yung mga, sinabi ko sa inyo, mga heinous crime na sumalansang sa Diyos na hindi na binigyan na Gehenna, walang hanggang pagkalipol. Wala na sila sa aklat ng buhay. Ayan. So po ito inatulan na sila ng ikalawang kamatayan, una pa man. Ayan. Kaya po ito ikalawang kamatayan, ang Hades po libingan. At ang ikalawang kamatayan, sinasabi po rito sa Apokalipsis, ito po yung dagat-dagatang apoy na tinutukoy. Ayan, napakalinaw po, di po ba? Dagat-dagatang apoy, dumadaya sa mga bulang propeta, mga tao, masasama. Ayan.
pahirapan araw-gabi. Ganun din si Satanas. At ang kamatayan at ang Hades, binuli din sa dagat-dagatang apoy. Ano ibig po sabihin yan? Kaya sinasabi po sa inyo na ang kamatayan ng Hades, wala pong pakiramdam yan eh. Ayan. So bakit po pareho? Ito pong tinutukoy nila kasing impyerno, yung dagat-dagatang apoy. Ayan. Kasi namulat na po tayo sa mga aral na si Satanas, sa drawing, sa pelikula, na may hawak ng tinidor, nasa nag-aapoy, may pinarurusahan. Hindi po yung totoo. Uhulihin po siya, ibubulid, kukulong. At pagkatapos po ng 1,000 years, siya po ay dudurugin na sa ating mga paa. So paano po siyang paano po nagka-impyerno rito? Ito po ang hindi nila naintindihan eh. Malalim po kasi itong Apokalipsis eh. Kitang-kita naman po ang linaw. Sa Roma at si Satanas ay dudurugin sa ilalim ng ating mga paa sa madaling panahon. Kaya po sabi niya doon sa 12:12, magala kayo mga langit sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyong malaking galit sapagkat konting panahon na lang meron siya. Alam na po yan. Tinukoy na po siya sa Biblia at alam po niya yan. Ayan. Kaya ang linaw po ng aral, di po ba? Asan po ang impyerno? Lahat po ng reliyon may impyerno. May kaluluwang hindi namamatay. Mga maling turo na nakagisnan ng mga tao. Di po ba? Anong mga maling turo po yan? Yan. Ito po pa, binabanggit pa rin dito sa ito po. Ayan, tingandali po Ayan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapagkaapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang naliligan sa apoy at asupre ay siya ang ikalawang kamatayan. Ayan. Ito po ay hindi ito literal. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, magkakatugma po ito yung 17 at 28 ng Apokalipsis. Ayan, ikalawang kamatayan, dun sa ikalawang kamatayan. Ayan. Kung mabuhay man sila at bumalik sila may talikod sila sa talas, ito yung mga naging kasalanan ng mga tao naiiral pa uli kapag naitalikod sila ni Satanas. Kasi sila ay nakalaan din sa ikalawang kamatayan. Hindi na po sila mabubuhay. At yung hindi po naitalikod din sa Satanas, yun na po yung sinasabing bagong langit, bagong lupa, na buhay na walang hanggan. Ayan, theocratic government, hindi po ito democratic. Diyos ang maghahari, ang 144,000 po, na sinutukoy kong parang born again, na maghahari sa ibabaw ng lupa. Ang paghaharian po, ito tayo, mga nalabi. Ito po, tinalaki ko po ito sa paksa kong pong born again. Ayan, iiral po kasi itong mga kasalanan ito, itong mga mananampalataya, duwa, kasuklam-suklam. Babalik po ang panahon Pagtalikod din sa tanas sa kanila, pag nakawala. Kaya sila, ikalawang kamatayan na nila, hindi na sila iiral. Ayan, hindi po literal yung nagnininga sa apoy asupre. Kasi po, ito nga po, pag makulong, dudurugin na po sa tanas Kasama na po yung mga anghel na tumalikod sa kanya, na nakuha na recruit niya. Sila po ay dudurugin na ng Diyos sa madaling panahon. Kaya asan po ang impyerno? Ang impyerno po, na tinutukoy kung siyang malaman ko, ang impyerno po, ang ibig sabihin po ay libingan. Yan. Hades sa Griego, Sheol. Ang ibig sabihin, Hades sa Griego.
Kita nyo na po. Sheol, Hades, libingan po yan, tinutukoy niyan. Yan. So, paano pahirapan ng Hades? Tinukoy dito. Dagat-dagatang apoy din. Ex nihilo yan. Ayan. Kaya nga po, ang linaw po ng tinuturo ko sa inyo, no? Wala po talaga impyerno. Hindi po masama ang Diyos na patay ka na. Pasalan na kabubuhayin kita. Ilalagay kita sa impyerno. Eh di maghahari si Satanas habang buhay. Dahil magulong mundo. Tandaan po ninyo, ang buhay ay kaloob ng Diyos. Hindi niya pagkakalooban ng buhay si Satanas na habang buhay maghahari sa impyerno. Impyerno, it means libingan, Hades, at Sheol. Yun po. Yan. At ngayon maliwanag na sa inyo kung ano po ang impyerno. Halos na lahat na lang ng mga reliyon naligaw dyan. Laging panakot, mapapa-impyerno ka. Suriin po ninyo lahat ng reliyon. Aniban nyo. Makinig kayo. Puro may impyerno. Pero po dito wala. Kung pag-aaralan nyo, wala po eh. Dudurugin na nga eh. Paano siya maghahari sa impyerno? Pinulong. Tapos, dudurugin. Asan ang impyerno dyan? Ayan. So, sana po naunawaan nyo na ang Diyos ay hindi masama para patay buhayin ka pa at ilip ka pa sa kumukulong naglalagablab na apoy. Hindi po yan totoo. Diyos po ay pag-ibig. Aalsin niya po lahat ng salot. Ibabalik niyang paraisong lupa na niwala ni Eva at Adan. Titira ng mga taong sakdal sa hinaharap, sa malapit na. Dahil sabi ni Satanas, konting panahon na lang meron siya. Kaya hintayin na natin, gano'n pa katagal ang konti. Binabangkit din po sa awit na, sandali na lamang ang masama ay mawawala na. Ngunit, ang mga aamo ay magmamana ng lupain at masisyan doon. Kaya po mananatili ang lupa, tatahanan ng tao na siyang nilagay ng Diyos sa pasimula na ang taong pasali sa lupa. Hindi po sa langit. Meron po individual na titira sa langit. Pakatulong po ng Jesucristo na maghahari. Yan. Sana naunawaan po ninyo mga kung may tanong kayo, mag-comment kayo. Ayan, hihintayin ko po. Shoutout nga muna pala kala Ato Plantilla at saka kay Alfred Gardner. Foreigner kasi piliin din ito kaya lagi na nakakalimutan eh. Panoorin mo to New things learn. Hindi po tinuturo to ng ibang reliyon. Sige, hanggang dito na lang. Susunod po ang bagong langit, bagong lupa. Magkakasunod po ito. Salamat po.